Alright, this is it, Pansit. The wait is almost over. Ibig sabihin noon is nasa ano na tayo no, November. First week of November, and according nga dun sa nabasa natin sometimes no, sa site ng DPWH yung report ho nila na magkakaroon na daw talaga, I mean mato-turn over na daw to no, sa Madlang people, or mag-ooperate siya in mid November. Yes, so ibig sabihin andito na no. So the long wait is almost over. Like ibig sabihin pwede na siyang madaanan anytime soon no, kung gugustuhin nilang i-turn over sa atin. Pero syempre nga hindi pa rin, parang magiging useless pa rin pala no, na ma-turn over ito sa atin sa Madlang people kung hindi pa rin naman pala tapos ang sa may sa may Rojas segment no, na ano natin, coastal road. So kita nyo naman, meron na tayong nakita dito, as you can see no, as we can observe dito sa ating camera, kita ho rin nyo na mayroong nakano dyan no, mga heavy equipment. Ayan. So that's parang mixer yata ng simento, I don't know kung anong equipment yan. Tapos may mga cranes no, tama ba? May mga cranes dyan na mga dalawang mixer din no. So ibig sabihin ho niyan ay maaari na ho sila siguro talagang ano, may kapabula silang madaanan o kaya lang ano, mag-withstand kahit pa maraming mga heavy trucks ang dumadaan dyan. Pero di ko alam ha kung ito ba ay possible ba siya with that mga trucks na mga malalaki, mga heavyweights or mga mga tin wheelers. Baka sa mga lightweight vehicles lang to dito no. Pero okay lang yun, ang mahalaga dyan is magkakaroon na nga tayo ng maraming options na pwedeng daanan natin no, kung gusto mo talagang ayaw mo ma-stranded sa traffic ng kahabaan ng Quezon Boulevard in the Arcastillo dito sa downtown area of Davao. So pwede kang dumaan dito for, let's say na ikaw ay galing sa Toril no, or Diego City, let's say na lang, tapos ang pupuntahan mo is sa may kilometer 10, 11, 12, 13 no, sa may sa Panakan area. So ang gagawin mo, hindi mo na kailangan dumaan ng diversion road sa may CP Garcia, hindi mo na kailangan dumaan sa downtown area no, sa may MacArthur Highway, or dito sa may Quezon Boulevard, I mean Quimpo Boulevard, Quezon Boulevard and Arcastillo. So hindi mo na kailangan makipagsapalaran sa napakatinding traffic sa mga area na yun na nabanggit ko, dahil meron na tayong Junction 2 na bagong open no, like yun na nga, in mid-November or last quarter of November, maaaring December no, hindi natin alam no. So basta ang mahalaga, masaya tayo na mga taga Davao dahil andyan kita ho natin ang tawag nito, yung tulay no, na talagang patapos na yung paggawa. Marami na tayong mga nakikitang mga trucks, mga heavy equipments nga no, na dumadaan na nga sa structure na yan no, sa tulay, sa ating infra project. So siyempre salamat Tatay Digong yan, Duterte legacy naman, di ba? Kasi dami naman ang pera ng Pilipinas, andyan na naman yung pundo ng bayan talaga lagi no. Pero it's just the brilliant mind and brilliant idea ng isang presidente. Nagmamatter yan no, kung ano yung gagawin niya sa pera sa pundo natin. Kung sa time ni Pinoy ay ang pundo ay pinatulog niya lang yung pera, hindi niya ginalaw, hindi niya ginastos, na yun naman talaga ang purpose sa pundo na yan. Kaya nga ikaw naging presidente para gawin mo ang nararapat, para gawin mo yung tama na mga proyekto na makakatulong talaga sa mga tao, sa mga Pilipino no. So yun nga, para mas ma-improve no, yung kailangan quality of living by giving them good infra projects such as river bridges, gaya nito mga sea bridges kung pwede no, sea bridges no, yung sa may Tanggob, Pangilbi, sa may Lanao. Tapos ito Davao Samal Bridge yan, Davao Samal Bridge, kaso nga lang hindi masyadong kita dito no. Yun, kita pala yan, yung maitim na yan, that's the Craneway kasi, that's Craneway right there, Craneway. Diba? So yan, mga sea bridge, mga river bridge no, yun po yung gagawin, yan yung i-implement mo ng mga tawag nito project na makatulong talaga siya sa lahat ng antas ng tao. So pag sinabing tulay, daanan, highway, paliparan, mga seaports, mga bus terminals, lahat yan ay mapapakinabangan ng lahat ng all walks of life yan no. Pangmasa talaga siya na proyekto. So salamat kay Tatay Digong kasi nga siya lang yung nahagawa ng ganyan. So ulitin natin, kay Pinoy pinatulog niya ang pera, ang pondo, samantalang kay Tatay Digong talagang ginastos niya no, build project. So nagkaroon ng total of 6 trillion pesos yung utang natin, pagkakautang natin. Pero yun naman ay makikita natin all over the Philippines Hindi siya Davao City lang. Actually sa Davao City isa lang kami dito I mean isa lang yung nakuha namin proyekto
Yan yung ano, Davao Bypass Road. And pangalawa pala, magkaiba ba ang pondo ni Samal Davao Connector Bridge. So let me know in the comments mga manonood ng mga taga Davao City. Let me know in the comment box kung isang proyekto lang ba sila yan, package ba yan, or magkaiba. Kasi pagkakaalam ko, ito yung Davao Bypass Road na ginagawa. Ito yung kasama ang Coastal Road, Bypass Roads, yung mga tunnels, not wind tunnels. Siguro kung natuloy yung yung Mindanao Railway Transit or LRT, no, edi sana yun, pangalawang proyekto yun ni Tatay Digong, regional development. So yun ay hindi siya mapapakinaban ng mga taga Davao lamang, kundi taga Mindanao. Ang dami mga nasasabi pala ng mga taga Luzon, some part of Visayas, na kaya daw maganda ang Davao City kasi sa time ni Digong talagang lahat daw ng pera pondo napunta lang daw sa Davao, pinakamalaking budget daw na nakuha. Grabe naman kayo sa amin mga taga Davao. Alam nyo ba na kami ay walang budget, walang pondo, wala kaming proyekto sa national funds galing except sa diversion road, yung CP Garcia na yan. I think panahon niya ni Ramos or ni Arroyo, Ramos, no, or kay Cory, I don't know, basta yung diversion road na yan. So far yun pa lang, no, ang masasabi nating mga government project dito sa Davao City na nanggagaling sa national funds. And itong Davao Coastal Road and bypass roads namin dito. Tapos yung Davao Bus System naman, parang 100 million yung pledge of loyalty ng Davao City na mag-share ang ating dakbayan sa Davao, no? Yung aming lokal na pamahalaan ng Davao City ay magbibigay nga ng 100 million as contribution, no, para sa Davao Bus Project, and the rest is a national funds na. Pero yun na nga, hindi siya na tuloy-tuloy gawa nung hindi nga siya nilagay sa priority project. So siya, zero budget, no. So yun pala, kasi ang budget sa time ni BBM ay hindi niya ang budget sa time ni BBM ay saan niya ginawa, saan niya ginamit, saan niya inilaan? AKAP, AX, TUPAD, gano'n, no? Yung mga perang pamigay pang ayuda para sa mga taong hindi naman nabagyuhan, hindi naman nabahaan, hindi naman na COVID, pero bakit may paayuda? Ngayon tuloy itong sa Cebu na nalindol at sa Manay, sa Davao Oriental na nalindol, ito mga nagdaang mga linggo, wala namang binigay ng mga paayod, mga AX, TUPAD, AKAP, no? Ang binigay, bigas na tag 20 peso ang kilo. Di ba? Magmumura naman tayo dito ngayon. Anyway, so balik tayo sa tulay, Davao, Bukana, River Bridge, no? So the long wait is almost over. So we're in the moment of November na. So pagkakaalam ko nga, last time I checked, no, sa DPWH report sa Wikipedia or sa Google somewhere, no, sa internet, na by November, mid-November or last quarter of November ay ma-turn over na to sa madlang people for public use. So maganda yun, no? Such a good news. So ayun na nga, bali syempre atat na tayo, pero let's make ourselves busy na lang, no, hanggang sa din natin mamamalayan yung mga bagay na pinakaantay natin ay andyan na, no, binubuksan na pala, na turnover na pala, magagamit na pala. So ganun lang simple ang buhay. Wither lang, hindi lang yan, basta maraming tingin kita Tatay Digong. So Davao City, mag-ingay tayo dyan, no? Congratulations sa ating lahat dito, dahil yun na nga, tawag nito, matitikman na natin ang sarap at malalasap natin ang sarap ng katas ng taxpayers money, and of course the brilliant mind and the very good na ni Tatay Digong, kanyang ideya through the efforts of President Duterte with all the money of people's taxpayers money. That would be all. Thank you for watching. Bye bye, Indingats. Happy birthday Mayor Basti Duterte. Long live, no? So galingan mo pa ang pag-aaral, no? Invest kasi yung sarili sa yung puso at utak, no? Puso, like kailangan mong tatagan, huwag masyadong padala sa mga emosyon, no? Kasi nga hindi nga maganda yan, baka makasapak ka ng bangag na presidente, di ba? So relax lang, ha. Ingatan mo ang iyong puso, Mr. Basti Duterte, no? Mayor, Mr. Mayor, no? Sir Mayor. Tapos syempre invest ka rin yung utak din, no? Kailangan mo rin talagang kumain mo ng mga healthy foods, no? Food for the brain, like yung mga hard-boiled egg, mga mga pagkain good for the brain. Hard-boiled egg lang yata alam ko, no? Mga peanuts, pwede rin, I don't know. So sana Mayor Basti, kain ka ng marami nun para yung iyong utak na matalino ay lalo pang matatalino. Ibig ko sabihin, parang healthy ang iyong utak. So kahit anong basahin mong mga libro kung paano palaguhin ang isang syudad at isang buong bansa, kasi aasahan ka namin magiging presidente ka rin, no? Next kay ate mo, BP Sara. O kung hindi man maging presidente ng Pilipinas, at least ikaw yung magiging prime minister ng Davao City. Pwede ka rin namin gawing king, walang problema yan, no? Duterte Kingdom ang Davao, and we Davaoenos ng Davao City, ha, kami 101%. Hindi, lang pala, 95%
solid supporter, susuporto sa inyo. Siyempre, yung 5%, ano na yan, reserve natin yan. Pag meron silang mga maling ginagawa, siyempre, i-call out din natin. Of course, diba? Tao lang yung mga yan. Nobody's perfect sa mundo. Pero meron tayong mga politicians like Duterte na they're doing the best to be the almost perfect. Okay. Happy birthday. Ilang taon na ba, ha? How years are you, Mayor Basti? So, basta pwede ka ng mapatalsik man si VP Sara. Ibig sabihin, hindi man siya, kung magwawagi man talaga itong kademonyuhan ng admin natin ngayon laban sa iyong ate Sara Duterte, sa iyong ate Sara, wag din naman kami masyadong, nakalungkot kasi nga, pinaka nahinog na talaga, no, sa panahon at experience itong yung kapatid, no, yung ate. So, siya talaga ang pinaka right, perfect na magiging pangulo sa Pilipinas. So, pero kung talagang magwawagi sila sa kailang masamang balak sa iyong ate na yun na nga, hindi na siya pwedeng magtakbo sa presidente, andyan ka naman, di ba? So, ikaw na yung bahala sa amin mga Pilipino or Davaoenyo. That would be all. Thank you for watching. Long live sa'yo, long live. Viva! More power!